Sa serye ng Banta sa Kanyang Buhay, napilitan siyang magsagawa ng kanyang programa sa telepono mula sa bahay. Ngunit mas pinipili pa rin niyang magtrabaho sa studio kahit pa nangangahulugan ito ng mas malaking peligro. Ang ikatlo at huling pag-atake ay naganap noong ika-6 ng Setyembre 2003. Pauwi si Pala mula sa trabaho kasama ang kanyang kapatid at 2 bodyguard nang pagbabarilin siya ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo. Tinamaan siya ng 4 na beses sa dibdib at namatay siya agad sa pinangyarihan ng krimen. Ang kanyang kapatid ay nagtamo ng bahagyang sugat at isa sa mga bodyguard ay nabaril habang sinusubukang labanan ang mga salarin. Matapos ang kanyang pagkamatay, nagkaroon ng maraming haka-haka ukol sa kung sino ang nasa likod ng krimen. Taong 2017, sa isang pahayag ng dating pulis na si Arturo Las Cañas, isiniwalat niya na siya mismo ang isa sa mga pumatay kay Pala. Sa madaling sabi po, kami ang nagplano na i-assassinate si June Porras Pala. Dagdag pa niya, inutusan umano siya ni Rodrigo Duterte na nooy alkalde ng Davao na isagawa ang pagpaslang kapalit ang halagang $60,000. Binigyan kami ni Mayor Rodi Duterte through SPO4 Sunny Binaventura ng 3 million pesos. Galit na galit si Mayor Rodi kay June Pala dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Ang mga pahayag ni Las Cañas ay nagbigay buhay sa mga dating testimonya ni Edgar Matobato na nagdawit din kay Duterte sa kaso. 2003 ma'am, meron kaming plinano pero hindi ako nakasama. Ito si June Porras Pala ma'am. June Porras Pala. Yun, media ma'am. Pinapatay ni Mayor Duterte ma'am si June Porras Pala. Anong taon po ito? 2003 ma'am. 2003. Si Mayor Duterte mismo ang nagpapatay? Opo ma'am, opo ma'am. Bakit? Oo. Kasi Bakit po? parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw ma'am, araw-araw. Kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. Doon sa plano na lang ako ma'am. Doon kami naghihintay. Anong ibig sabihin nyo? Nung sinabi nyo ang nagpapatay, ang nag-utos si Mayor Duterte, paano po nyo alam na siya mismo ang nag-utos na ipapatay si June Pala? Nalalaman ko ma'am kasi yung nag-uusap siya, ang pinaka right hand ni Duterte ma'am, si Arturo Las Cañas. So naman, ako naman ang katiwala ni Arturo Las Cañas ma'am. Palagi inaakbayan si Arturo Las Cañas. Palagi yung sinasabi nga kung wala kator, hindi peaceful ang Davao City. Yun. Sinasabi niya yan kay Las Cañas? Oo, sinasabi niya. Naririnig mo rin yan? Opo ma'am. Kay June Pala, sigurado po kayo na ang nag-utos noon, ang nagpapatay ay si Mayor Duterte. Oo, ang pumatay naman ma'am, si SPO2 June Ayaw, si SPO3 June Larisma, sila ang may kasama silang returnees. So, Paano po pinatay si June Pala? inambos ma'am. Saan inambush? Sa papunta ng bahay niya ma'am. Inabangan subdivision, hindi ko alam kung anong kuan diyan. Inabangan? Basta Inabangan, pinapatay niya. Tapos kami, naghihintay lang kami sa tawag kung namatay na si Pala doon. Saan kayo naghintay? Sa Ikulan ma'am, Karinderia, Kainan ma'am, Kainan. Doon palagi kumakain si Mayor Duterte ma'am. Nag-awag na kami, tumawag nga patay na si June Porras Pala po. Pinalabas din nga MPA. Paano pagpapasok ng MPA mangangambus ng sinto ka ng Davao? Ang daming pulis. Oo. Kasi kontrolado ang MPA doon sa Davao. Kasi kaibigan yun ni Mayor Duterte. Ang MPA ma'am. Bagamat mariing itinanggi ng kampo ng Pangulo ang mga aligasyon, marami ang nanawagan na muling buksan ang kaso ng pagpaslang kay June Pala. Bago pa ang testimonya ni Las Cañas, sinabi ni Duterte noong 2016 na si Pala ay isang rotten son of a bitch na nararapat sa kanyang sinapit. Si June Pala ay isa lamang sa maraming mamamahayag sa Pilipinas na naging biktima ng karahasan. Noong 2003, sa parehong taon ng kanyang pagkamatay, 6 na mamamahayag ang pinaslang sa Pilipinas. Ang bilang na ito ng mga pinaslang na mamamahayag ay patuloy na nadagdagan sa mga sumunod na dekada, isang madilim na talaan sa kasaysayan ng pamamahayag. Sa kabila ng kanyang kontrobersyal na personalidad, hindi maikakailang iniwan niya ang isang legacy ng katapangan at paninindigan sa gitna ng takot at panganib.
Ang kwento ni Jun pala ay isang paalala kung gaano kahalaga ang kalayaan sa pamamahayag, ngunit ito rin ay isang babala sa mga panganib na kaakibat nito. Ang kanyang buhay at kamatayan ay sumasalamin sa hamon ng paghahanap ng katotohanan sa isang lipunang binalot ng takot, kasinungalingan at karahasan. Mag-iingat ka na, Presidente Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, dadating yung oras, magugulat ka na lang. O, yung pagmimiting ng PDP Laban, sinasabi ni Digong nyo, suportahan ka raw. Baliktarin mo yun. Huwag ka maniniwala raw, walang totoong sinabi yun. Di ba? Proven yan. Kailan nagsabi ng totoo si Duterte, sabihin nyo sa amin. Lahat ba ng ipinangako niya, minatupad? Wala. Ibig sabihin, proven na yan. Sa pagsasabi ng baliktad, diyan ka mag-ingat. Baka mabiktima ka niyan. At dito, sa mga ipinuwesto mo na namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Ang pinagsisilbihang Panginoon ay dalawa. Bukod sa'yo, mas importante yung isa dahil maraming naipon na yun. Marami ng padulasyon para maproteksyonan ang kanilang sarili. Kumukuha pa nga yun ng malaking pondo, di ba? Sa education, mga kaibigan. Saan gagamitin yan? Matakot ka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka mas masahol pa gawin sa iyo dyan kaysa sa nangyari sa tatay mo. Patay naman sa pamamaril ang veteranong broadcaster na si Percy Mabasa o mas kilalang Percy Lapid. Pero palaisipan pa rin ang motibo. Tagpo ang patay sa Barangay Talundos sa Las Piñas kagabi. Sakay ng itim na Innova si Mabasa at papasok na sa BF Resort Village ng pagbabarili ng riding in tandem.